Medyo nagkasakit nga po rin pong babae ko, lumuluha ng dugo. Di siyempre po bago magpasukan, Sino po? mayroon pong babae ko. Kasi nga po may time na dumarating po yung sumpong sa kanya. Pag bumababa po yung puting dugo niya, nagbi-bleed po siya, pwedeng dumaan sa mata. Pwede pong dumaan. Dumugo po bibig niyan po kasi dati. Yun po yung mga Ganun sign. pala. Opo. Ano po talagang dumadaloy po Opo, yung... dito po. Tumutulog. Habang natutulog po siya, umaagos po. Pagising niya, di minsan nakakatulugan ko. Nakwento ni mama mo, nagulat ako doon. Lumuha ka daw ng dugo? Gano'ng kadami yung pagluha mo ng dugo? Gabi-gabi po yun hanggang hindi ko pa po siya naipapagamot sa talagang tagatingin ng Ibig mata. sabihin hindi lang ho isang beses. Opo. Bali, inabot po yun na 1 linggo yung pagluha. May kasama ho tayo ngayong katekram. Galing po. Ay, parang haunted talaga, no? 1,000 po pa daw dito. Wala naman kuryente. May kasama ho tayo katekram. Hinatid po namin sila dito sa... Amanda. Gulud, Ginaw. Maginaw sa malapit to sa San Rafael po ba to? San Rafael po. Ay, San Rafael, Maginaw. yan si Kuya Martin. Kasama po natin. Meron ho kasi tayong bisita kanina. Meron ho siyang linapit sa atin. Cherry. Si Nanay Cherry, linalapit po niya si Nanay Jameline Borja. Yan. Sabi ko, sige po. Samahan ho natin sila dito sa kanila. Tapos makamusta ho natin sila. Kumusta po yung buhay po ng mga kababayan natin dito, Nay Cherry? Hirap nga po. Walang pagkain. Grabe, no? Parang haunted. Ano talaga? Ay! Maliti po. Kaya pala. Ayan yung mga baba na. Ito po yung kinukwento nyo. Opo yung maliti na yan. Delikado nga siya. Ayan eh. Pero matibay po yan. Doon ka na lang, Kuya Martin, para kita natin ito mamaya. Kuya Martin. Ang laki ng puno. Sakop niya yung no? Kaya sabi ko, ito manugang niya, Tatay Ra. Hello. 5. Ay po. Bumalot na ho yung puno pala sa sa pinaka poste ng Yeah, ano po yun? Pagka po umuulan, tumutulong na rin po yung tirahan namin. Gawa ng dahil po yung ugat po kasi nung balete, na po sa bubong. Nakapasok na po. Bitak-bitak na rin po yung loob ng bahay namin. Tinapala na lang din po namin kasi hindi nga po namin kaya umupa sa malaki. Kaya nagtitiis po kami kahit ganyan lang po ang buhay namin. So medyo mahirap nga po. Hindi, ngayon ko lang nakita yung ganitong puno ng balite. Umaano pala siya. Pinapatay ko na nga po kaya pumapatay. Hawakan mo tong mic, Kuya Martin, kay namin. Nakasakit kami yung botik mo, Ben. Tingnan niyo po, kinain na po nung Opo, kinain na nga po. Sira-sira na nga po yan. Kahit tingnan nyo na po yung loob. Tugo na po yan sa loob namin. Yung mga ugat po, napakalalaki na po. Tapos sinusunog niyo na po pala. Opo, para tinatry ko po kung sakali po na mapapatay. Kaya lang po hindi eh. Dahil napakalalaki na po talaga nung Pwede ganun. nakakatakot po. Sabi po nila, baka po may nakatira na po dyan. Kaya baka naman po ako ang madisgrasya po. Dahil hindi wala po. Sinusubukang patay. Matagal na po. Tutuusin nyo po, araw-araw po akong nagsusunog po dyan. 3 years na po kami nakatira dito. Nung pumalit yan, Hindi, nang tumira po kami, Malaki ganyan na po talaga siya kalaki. Oh. Hindi po namin yan gawa po ng baka naman po, sabi nila baka raw po nga may nakatira na. Mahirap po. Pero tinatry ko pong sunugin yung mga baba, pero wala pong malantaman lang na parte po.
Kasi may nasunog na po akong mga ugat-ugat din po dyan. Pero wala po nagbago, ganun pa din. Talagang lumalago pa rin po siya. Ganun. Mga ano. Opo, opo. Opo, din po yung sa loob namin, sa may bubunga po. Ayan po, oh. Ang sabi po nila, pag binili po yung bahay na yan, bali lupa na lang po kasi hindi na po yan matitirahan. Kung titibagin po talaga. Dahil lahat po yan, pati po doon, ang lalaking ugat. Pwede yung pumasok sa loob? Oh, may tao po ata. Dito po. Pwede Dito po. Sino may tao doon? May Meron po. nakaduyan po ata. Pag po yung nagtatapo. Pati Ito yung po, alam ano. ko. Ah, dito rin no. Para pa siyang pugitan, no? Opo, eri po, napakalaking ugat na rin po. Eri, tingnan nyo nga po yung gilid po. Ah, sinili. Opo, talaga po. Opo. Ayan po yung mga ugat po sa taas din. Talaga po, ganun na rin po yung sa amin. Kaya po tumutulo din po talaga. Opo, sirang-sira na po. Eh, sabi ko nga po, wala rin po akong kakayahan na maipagawa nga po rin tirahan namin. Dahil kapos din po nga po talaga ako. So, po, pwede pumasok kuya? Okay lang. Pakita Okay lang namin po. yung mga ugat. Sige na, ipasok na. Ayan po, oh. Tingnan nyo nga po, oh. Talagang kinain na po. Ganyan na rin po yung halos magiging sistema po ng bubong namin. Dahil nakikita naman po doon. Mga ugat po, lumalaki na. Opo. Sira na po. Ayan po, oh, ito rin po, ayan. Tapos ito rin po sa kabila, bali meron din po. Baga nagkaanuhan na po sila. Meron po sa likod, meron po sa harap po. Ayan po. Sipin yung ito. Opo. Halos po yung ganito po namin din sa, ayan po, ganyan din po sa kabila. Alam mo po, doon lang po ang lutuan namin kasi talaga pong mahirap po. Luluto lang po ako sa kahoy. Sino po siya? Anak ko po yan. Kaya lang po wala nga pong pasok. Gawa ng, opo. Kala ko, ano, Hindi po. mama mo pala. Opo. Wala pong Pwede yung trabaho. sumilip doon sa Pwede loob? po, pwede pa rin. Kaya lang po may harang po din. Oo. Ayan po. Sira na rin po. Kahit po yung, kabilang opo, pala. opo. Kaya po nga yung puso negro po namin, sira na rin po. Gawa ng sinira rin po nung ugat. Kala ko Opo. itong ugat na to, galing din Hindi doon. po. Dito rin po sa kabila. Opo. Talagang ganyan po yung kalagayan nga po namin. Hindi. Siguro doon ako tayo sa ano. Opo. Pagkakita mo. Ayan po. Mga ugat Opo. naman ito. Mahirap na pong patayin talaga po. Yung loob po namin umangat na nga po yung ganyan. Siguro po may umano na po sa ilalim. Titiis po Anak. Si pangilang anak niyo po yun? Bali po nakatira yan dun sa nanay ko kasi matanda na po yung nanay ko, walang kasama. Opo. Bali siya rin po yung... Buti si Opo. Kuya hindi ko kayo tinutulungang sabi niyo, pilit niyong gustong patayin dito. Hindi po. Kumbaga gustuhin man po, natatakot po na gawa ng baka nga po raw may nakatira na. Kasi yun doon din po sa natitirahan nila nung nanay ko, may ganyan po, pilit na pong ibinayad po yun para patayin. Nabubuhay at nabubuhay pa rin. Talagang napakalaking puno na po. Mahirap na po, tingnan nyo naman po yung ugat, pumasok na po yan doon sa loob ng bahay namin. Sa ilalim. Opo. Ilan taon? Sabi niyo na 3 years na po kami dito, ganyan na po yan naabutan. Bali po nung bago kami umupa dito, ganyan na po siya kalaki. 3 taon na po sabi kami niyo, dito. 3 years niyo na siyang parang sinusunod. Opo. Kasi nagsisiga po ako ng mga nagiging walis ko po dito na basura. Diyan ko po sinisigaan. Yung mga nag-ano po, tawag doon, mga gumagawa ng pinto, mga
Manang sa Kenzo, bigay niyo po sa kanila. Ayaw po eh. Wala pong magtangkang mag-ano po eh. Parang natatakot din. Sabi ko, sabihan daw po kasi, baka raw po dyan may nakatira na. Dahil sa sobrang laki, natatakot din po na patayin. Kasi yun dun po sa gawi doon, malaki na po. Parang inupa na po yun para patayin lahat. Ngayon buhay na naman po. Nung mga nakaraan po, tinabasan nga po namin nung anak kong sanga. Kasi po, laglag na po siya dito sa baba. Pag dumadaan po, kami, nasa baba na po yung mga sanga niya. Nilalambitinan ko po nung nakaraan para patayin po yung mga sanga po. Kasi hindi po talaga mamatay-matay po kahit na sinisigaan ko po. Opo, yung ganong katagal, siya na po yan. Paano kayo napunta rito? Dati po nakatira kami sa Diliman. Libre lang po kami doon nakatira. Ngayon po, yung tinitirikan po namin ng kubo, binenta na po ng may-ari. Kaya po, naghanap po kami ng medyo kaya po namin mapupahan. Dito naman po kami napunta. Ganun po. Bali, punta na ho tayo doon sa bahay niyo talaga. Bali, ang problema kasi ni nanay, yung pinakaugat nito, pumupunta na rin. Pasok na rin po sa loob namin. Ayan po. Opo. Ayan na po, pumasok na bali din doon po sa loob. Tsaka bitak po, ayan po. Bibitak na rin po yung Bali, opo. pang ano po kayo? Una, pangalawa, pangatlo. Pangatlo po. Tingnan niyo po yung ugat niya, pumasok na rin po. Opo. Pagka sinira ko namin po yan, tuluyan na pong wala po akong pambibili ng yero na pang-agaran po. Kasi pag tinanggal ko po yan, tutulo na po tag-ulan. Kumbaga, hirap po Yung asawa ko rin po, nagtatrabaho rin. Kumbaga, laging wala sa bahay. Napakano pala niyan? Talagang babalutan niyo ng kahit yung poste o Alisin mo nga muna sa kali. pinakapundasyon ng Opo. binalutan na ng... Opo. Bali po, sisirain ang araw po yan pag nabili. Kasi po, wala na. Hindi na po talaga kayang, titibagin po raw po talaga yan. Bali, lupa na lang po ang babayaran. Kasi dito po, pwede bumili ng rice. Bali, ang pagkakaalam ko po, pagka mga ganyan, baka po mabili ng 60, gano'n. Yung rights lang po yun. Walang titulo po. Ganyan yung Kumbaga, puno rights, ng... opo. Ganyan talaga siguro yung puno ng balite. Kasi Opo. ayun din sa kabila din. Opo, tingnan nyo po yun. Ayan din po yan. Napakalaki na rin po yan. Baga, kinain na rin po ilang bahay. Baka pwede po tayong tumuloy sa bahay niyo. Opo, kahit po pagpasensyahan nyo po yung tsura po ng bahay namin, hindi na po kami makabili ng gamit. Dito sa Nakakayamang po. inyo, yung ugat. Bali po, tingin po namin, pumasok na po, gawa ng iri po, tibag na rin po, iring gilid. Bali, bumili na lang po kami nakakilong semento. Oo. Opo. Tarak na doon. Opo, crack-crack na. Iri din po. Balit yan, ayan po. Mga ganyan po yan ang inupahan namin, walang pinto. Gamit man po, hindi po talaga ako Pwede makabili. ako Opo, okay lang po. Okay lang po, makalat lang po. Wala po ako, umalis po ako ng maaga. Yung asawa po niyo, Nanguntraction po. Pagka wala naman po, bali pag umuulan po, mahina naman po ang trabaho. Tingnan nyo nga po, talagang gustuin ko man pong bumili ng gamit. Hindi ko rin po maisingit po. Yeah po. Kasi kagaya po niyan. Mayroon po akong yung anak ko, yan po problema ko rin. Yung anak ko po hindi nakakapasok ng trabaho. Bawal po sa trabaho niya, walang sapatos. May narinig ako, baby. Opo, bagong panganak po yung manugang ko. Kauwi po nila dati nasa Batangas po yan. Nung umuwi po dito, may trabaho naman po yung anak ko na tumutulong din sa akin pag medyo maganda po ang sinahod. Hindi po nakapasok ngayong linggo na to dahil nasira po yung sapatos. Wala po pong pambili. Sabi ko, hindi pa kita masingitan naman. May gawa na. Yung mga kapatid niyo po kako, wala pang pambili ng gamit po po. Si Nanay Cherry po, sinasabi niya sa akin nung mga nakaraan pa po, na sabi niya, hayaan mo, ilalapit kita kasi siya po yung parang tinuring ko rin pong pangalawang nanay na pagka dumadaing po ako, wala akong ganito. Halika, punta ka sa bahay, halika ika, sasamahan kita. Yeah. Gusto ko ika nga, mai-vlog ka para ika, magkaroon ka kahit kubong bahay lang. Sabi sa akin ganun. Sabi ko, sige po, sasama ako. Sabi ko, kasi gusto ko po yun. Sabi ko, kasi nakita mo naman kako yung kalagayan namin. Personal mo naman kako nakikita.
Eh, tsaka kako talagang yung mga anak ko kulang pa po sa gamit. Sabi ko, makahingi man po ako ng kunting tulong, pandagdag po ako sa Nga po. pasensya lang. Bali, ilan nga po yung mga anak niyo, Nay? 5 po yan sila. 5. Pang-anim po yung nagkaroon po kasi akong anak sa una. Nabiyuda po ako ng maaga po. Sorry Yun po yung nakatira doon sa... Yung nakita ko po Opo, kanina. na yun po yung nakabukod po ng tirahan. At ito po pa ang talaga medyo mahirap po kasi pagka wala rin pong trabaho. Ako rin po yung nagbibigay ng pagkain. Lakasan niyo lang po yung loob niyo, Nay. Ganyan talaga. Kaya pasensya. Okay lang po. Hindi ko nga po akalain makararating po ako sa inyo kasi si Nanay Chiri lang po yung nag-akay po sa akin. Natrangkaso rin po kasi ako ng ilang araw. Kaya po hindi rin po ako nakakalis ng bahay. So, ibig sabihin may una po kayong asawa. Opo. Kasalo kayo noon? Opo, doon sa una. Okay. Kaya Anong bali, kinamatay niya? ina-accident, ano po yun, kuryente. Kuryente po ng... Ano po yun, bali, Kuryente po? Opo. Bahay. sa bahay po. Tapos yung pangalawa niyong asawa, nakalima po kayo. Opo. Tapos yung panganay po niyo sa pangalawang asawa, ilan? Bali po yun yung may May anak. anak. Opo. Tapos ito na yung... Tara, dito. Makita lang kayo. Yung... Yung... Fred, ito po yung, bali yan nga po yung mga anak kong nagka-problem po. Kaya nung time po na ako'y araw-gabi nagtatrabaho rin po. Sa kanila lang po naubosing o anong nagkasakit nga po yun. Paano pong naubos? Kumbaga kakapa-hospital po. Yung ipon. Opo. Ibig niya sabihin. Opo. Ano na talaga na. Kaya dapat, kung kayang mag-ipon ng mag-ipon para kung may emergency, may bubunutin po. Opo. Isa ngayon po talagang upuan man po, hindi po ako makabili kasi wala po Bigay lang din po sa amin yung kapitbahay na pinagpalitan. Okay lang po yan, Nay. Ito po yung apo ko na higaan lang po, ganito lang. Kaya po yung pilit niya po akong sinasabi na samahan kita para matulungan kasi nakikita ko naman yung kalagayan. Yan po kasi lagi kong pinupuntahan pagka po nakakahingi po rin. Wala po pagka. Laban lang po. Lakasan niyo po yung loob niyo para sa mga anak niyo. Basta kay God lang. Para nagkakaroon tayo ng sapat na lakas na loob. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya po pag nalulubat po kami, doon pa po kami nakikicharge sa kabila kasi hindi sabi ko sa Wala mga kang anak ko po, kuryente. hindi ko na po kaya, parang mahirap po na magpakabit pa kasi medyo kapos po. Kaya sabi ko sa mga anak ko, tiis-tiis na lang po muna. Sabi ko Ano po yung trabaho po nung kinakasama niyo? sa construction po. Construction. Opo, pagka umuulan po, ilang araw din po na walang trabaho. Sabi ko nga po, paano ko kaya ilalapit yung mga anak ko na malibre man lang sa pag-aaral kasi paano kung walang baon? Sabi ko, hindi po makakapasok. Hindi ko po maibibigay yung ibang pangailangan. Gawa po ng, minsan naman po kasi, pagka naglaba po ako, may time naman po na maliit lang din po ang kita. Yeah. Minsan po, natatapat po pambayad ko sa bahay, sa tubig po. Kaya sabi ko sa kanila, tiis na lang po kung medyo mainit. Kasi wala po. Hirap po. Sabi ko po sa kanila, kung ako na lahat kaya ko, ibibigay ko naman po. Ngayon, mahirap. Hindi ko po, kapos po talaga rin yung aking kinikita. Yeah. Ganun po. Kaya, at saka nung mga nagdaan pong buwan, medyo nagkasakit na po rin pong babae ko, lumuluha ng dugo. Di siyempre po bago magpasukan. Sino po? Mayroon pong babae ko. Kasi nga po may time na dumarating po yung sumpong sa kanya. Pag bumababa po yung puting dugo niya, nagbiblid po siya, pwedeng dumaan sa mata. Pwede pong dumaan. Dumugo po bibig niya po kasi dati. Yung po yung mga Ganun sign. pala. Opo. Kaya Dadaan po, po sa Opo. luha. dito po, gabi-gabi po umaagos niya sa mata, dugo po. Sino po doon? Yung babae, nag-iisa ko pong babae. Pwede pong makausap siya. Be. Paano po? Pwede pala yun, yung dugo dadaan sa luha. Nung pina-check up po Sa mata. sabi po, simpleng sore eyes lang. Yung mga nakatatlong araw po mula nung pina-check up po, nagtaka po ako, dugo yung umaagos sa mata. Opo.
sabi ko, hindi po simpleng sore eyes po pala. Tapos dinala ko po siya sa anuhan po talaga ng mata. Ano po talagang dumadaloy po Opo, yung... dito po. Tumutulo. Habang natutulog po siya, umaagos po. Pagising niya, di minsan nakakatulugan ko. May Hindi ko na picture po. po kayo, video po nung pagluha po niya ng dugo. Parang nasa kay Carlo. Hindi yun sa isa kong anak. Tingnan. Hindi ko lang po alam kung sa ngayon, medyo matagal. Pwede po namin magamit yun kung nandun pa. Pwede ko naman pong wala po kasi. Wala eh. Pwede ko po naman. Tanong mo nga Karen. Tingnan mo ako nandyan. Kasi yun Kasi- po. May time po na parang nag-menstruation pero hindi po. Gumastos po ako ng sariling doktor 7.5. Dumating po sa kanya yun. Gawa ng, yun po yung sign niya. Ganun. May time po na ang mga sinyalis po sa kanya na nahihilo pag mga ganun. Bumababa po yung puting dugo niya. Ganun po yung problema niya. Ano po pangalan ng anak niyo? Si Jonabel po. Ate, Jonabel. Nakay na Dito, tawag. kamustahin lang kita. Halika dito. Halika muna dito. Mabilis lang. Na yun. Si Ate Jonabel. Dito ka, sa gitna ka. Ilan taong ka na? 12 po. 12. Kamusta yung pag-aaral? Okay naman po. Anong grade mo na? 7 po. Sabi ni mama mo, kailangan mo daw ng mga gamit. Opo. Gusto mo ba makapag-aral? Opo. Ba't gusto mo makapag-aral? Para po makapagtapos. Nakwento ni mama mo, nagulat ako doon. Lumuha ka daw ng dugo. Opo. Gano'ng kadami yung pagluha mo ng dugo? Gabi-gabi po yun hanggang hindi ko pa po siya na ipapagamot sa talagang tagatingin ng Ibig mata. sabihin, hindi lang ho isang beses. Opo. Bali, inabot po yun na 1 linggo yung pagluha. Talagang umaagos po dito. Bali po, nakaubos ako ng maraming tissue kasi po, binabasa ko po yung pinupunas ko dito. As in, dugo talaga na? Opo. Mm. Kaya yun yung sabi ko nga palagi, lagi ko pong dinadasal. Pinanata ko po yung dalawa na yan sa pulo. Oo. Kasi nga po, sabi ko Diyos ko, wala. Sabi ko nga po, ano bang naging kasalanan ko kasi? Bakit parang pinaparusahan pa? Isang mahirap lang po ako ang pamilya. Wala naman po akong malapit na kundi gagawa ka lang po talaga rin ng paano mo po ma-solve yung problema. Ganun po. Tapos, Ate Jonabel, ano yung nararamdaman mo no, nung yung lumuluha ka ng dugo? Anong pakiramdam? May masakit ba dito? Saan? Wala. Basta lumuluha ka lang ng dugo. Opo. Ang sabi po sa akin ng doktor nung nakumpine po yan, ang sabi, malakas siya, hindi iniinda ng katawan nyo, naging problema niya po. Kasi kung alam nyo po yung zombie, yung po, ganun po yung bibig niya, doon po nagsimula. As in po, tumatagas po niya dito, puro dugo. Naka-isang sako po ata akong bandil ng tissue. Gabi-gabi po yun. Hindi ako natutulog kasi pagka po tinulugan mo, marami na pong basang-basa na po yung ganito niya sa dugo. Ganun. Paano zombie na yun? Hindi pa po yung napapanood natin sa sa cellphone ng mga zombie, yung palabas pong zombie. Ganun po yung itsura ng bibig niya. Dati doon po nagsimula, ganun. Tapos hanggang po sa din, pinagamot ko po siya. Ang tagal po natuko yung sakit Na-check niya. up naman po siya. Opo. Bali, nung nakumpine po kami ng kalahating buwan sa ospital, Okay. So, buhat nun, okay na po siya? yung huli po, nito pong bago mga nakaraang buwan, yun nga po yung nangyari na naman sa kanyang mata po. Ang sabi po, kailangan alagaan nga po rin sa check-up. Ganun. Kasi parang bumababa po yung puti niya, gano'n. Kaya Yung po, white blood cells po. opo, gano'n. Ano daw po kayang cause nun, nung pagluha po niya ng dugo, no? Yan sabi. Saan niya po nakuha yun? Bakit nagkagano? Tanong po sa akin dati ng doktor, may mga kamag-anak daw po ba ako na gano'n ang problema, maaring namamana. Sabi ko po, wala naman po akong, wala naging tao ko, wala po akong nakita na may sign na gano'n. Kaya hindi ko rin po ako maipaliwanag kung saan niya po nakuha yung mga ganong problema, ganon po. Hindi, kahit yung doktor siguro. Kasi kahit ako. Ang tagal niya po, bali dapat po kung hindi na kita yung sakit niya sa Malolos, dadalhin po kami ng Maynila sa Hospital Children po. Doon po kami dapat idadalhin kung hindi po natukoy yung problema niya. Ano po yung pinaka nakita po sa kanya? Bali, yun nga po, nawawala daw po yung puting dugo niya. Kaya kailangan niya pong salinan, gano'n.
Ganun pala yun. Pwedeng pagka humina po yun. Maari pong kailangan niya pong salinan or gamot na ibinibigay po sa kanya. Pero ngayon po, okay siya, healthy po Sa siya. ngayon naman, opo, kasi nung mga nakaraan, naari ko pong pina-check up ko pa lang po nung mga nakaraan po yan. Okay. Ito naman po yung sinasabi ko kanina na yan din po, matagal din pong gamutan. Yan po yung anak kong hindi na nagising nung mga time po na yun. Na talagang, Diyos ko, naghahanap buhay po ako. Pag uuwi ko, halos walang Ito po yung sa bunso. upuan po. Kaya balik ako yung pinaghirapan ko halos. Talagang nasa kanila po yung Opo. ipon ko. Ano naman po niya? Bali po Naging- nagkaroon po siya ng primary. Ah. Bali maraming naging komplikasyon. Mm. Nung sanggol, kaya po, bali ang isang buwan pong nakatira kami sa ospital po, pabalik-balik sa Karapa po, ganun. Kaya po, bali, yun yung sinasabi ko na kung hindi po sila nagkaroon ng problema, maaring hindi man po ganito kahirap yung buhay. Kaya sabi ko nga minsan napakahirap isipin, pero pasalamat ako kasi buhay pa rin po yun. Ito po yung time na hindi na nagising. Bigla na lang pong sinabi niya sa akin na, Mama, pahingi ng inumin, pahingi ng pagkain, ang layo na nilakbay ko. Sabi niya Pero kumusta po siya ngayon? bali po sa awa po ng Panginoon dahil kahit po nabaon po ako sa utang. Talagang pinilit kong matugunan lahat po ng pangangailangan kasi ang gamot po niyan, 470 kada isang box. Kailangan nakatama yung oras. 6 na buwan ko po yun na yung kinikita ko. Pumapasok po talaga sa kanila. Kaya Nabaon po kayo sa utang, sabi niyo. Saan kayo nakakautang? minsan po sa amo, ganyan po. Okay lang po yun pagka sa... Opo. Sa ibang utangan din po. Minsan yung pagkain inuutang na lang po kasi nga napupunta sa akin. Kaya po, sabi ko nga kay Nanay Cherry, sabi ko yung buhay ko ako, sa dami ko akong pagsubok talaga. Ang hirap minsan pag wala. Hindi po ako nahihiyang sabihin sa inyo kasi totoo po yung sinasabi ko. May time po talaga na minsan wala po kaming pagkain ay iiyak po ako sa inyo. Hindi ko alam saan ko kukunin. Kaya sabi ko nga po kay Nanay Cherry, nung minsan po niya ako inaiyak. Kay Rapi po. Sabi ko sasama ako. Para kahit lang ako. Nakapunta na po kayo kay Idol Rapi, Nay? Sabi Nakapunta ko, na po kayo? lalapit. Lalapit po. Hindi po, nalapit niyo na ho sila. Hindi niya pa po ako may sasama. May sakit na natulungan ako. Kaya lang ngayon, kailangan na naman. Nay Cherry dito po, Nay Cherry. Ba't, ano lang po, mabilis lang naman po. Ba't dito po kayo, Nay Cherry, para makita po kayo? Ba't kailangan niyo po siyang tulungan? Kasi hindi Ba't ko tinutulungan niyo po siya? kasi hindi ko kaya na yung mga bata na hindi kumain. Likas naman akong matulungin at saka maka-Diyos din ako. Pinapanalangin ko sa Panginoon na sana matulungan ko sila sa abot ng aking makakaya. Yun lang. Parang ni Nanay Cherry kasi gusto niyang tumulong pero Wala akong din kakayanan. Kaya yung parang kaya niyang maitulong kung sino yung mga kilala niya, doon niya dinadala yung... Opo. Lalapit niya. Yung gusto ko yung totoo lang. Hindi yung puro kaplastikan, puro ko hindi makatotohanan. Yun ang gusto ko. Parang lang para makahingi ng tulong, no? Kasi sabi ko nga, minsan sabi ko nga po, paano ko kaya rin mabibigyan ng sariling tira ng mga anak ko. Sabi ko nga po, talaga nasasabi ko po sa sarili ko na, paano na pag nawala ko, paano na kayo mga anak ko, wala naman po akong maipamana, kundi yung mapag-aaral ko ay lagi ko po ito sinasabihan na ako nag-iisa nga. Minsan po yung pagod na, yung hirap po, minsan nasasabi ko na sana lagi kong hinihiling, laging malakas po kasi para sa mga anak ko. Kawawa naman po yung 2 anak kong maliliit. Sabi ko sa kanila, minsan po talagang nararanasan ko po na magparaya na lang po din ako para lang sila na lang po. Totoo naman ako nagsasabi sa iyo, nakakarating ka sa bahay namin. Minsan lagi ko po sa kanya sinasabi, alam mo, pupunta ka sa amin, hindi malang kahit na mapakain, laging kapilang. Kasi minsan po, may kanin, wala pong ulam. Nahiya naman akong pakainin na tuyot, ganun po. Kaya sabi ko sa kanya, nung inaya niya po. Ko siya minsan sa amin. Minsan binibigyan ko siya ng grocery, bigas.
Yun lang kaya kong maibibigay pero pera wala. Sabi ko po sa kanya nung Pag may inaya, pera ko, konti naaabotan ko siya. nung inaya niya po ako sa inyo, sabi ko, sige po. Sabi ko, Mm. salamat ka po. Bakit? Pasok ka na nga po ako sa Lunes. Yung bunso ko, wala pa ka akong gamit. Ito po lang pa. Sabi ko, sana Kasi Tatay Ram, totoo yun, doon ako masaya na nakakatulong ako. Kailangan wala akong kakayanan. Eh, paano yan, Nay? Eh, di ba sabi nyo, solid katekram kayo, nakakapanood kayo ng vlog natin. Opo. Ano ho ba yung araw-araw natin ginagawa? Kahapon ang vlog niyo tungkol doon sa batang parang may lalaki siya. Yung, Po, may ano po. yung nanay ang may diferensya doon. Ano po, ibig ko sabihin, napanood nyo po yung huling ano natin, kakapagawa lang natin ng bahay. Opo. Kumbaga sa ano ang laking gastusin ho kasi nung paggawa ng bahay. Alam ko po yung Tatay Ram, hindi Eh, naman basta-basta Eh, yun. paano to? Ang hinihiling po nung linapit nyo, bahay at lupa. Huwag muna yun. Kailangan yung pagkain lang muna at saka yung pag-aaral muna. Hindi naman niya sinasabi. Parang inaano ko lang na parang ang dating, parang... Ako man Tatay Ram, bago ako pumunta sa inyo kanina, talagang hiniling ko na sa malaot matagal, matutulungan niyo siya kahit kubo lang, hindi muna yung lupa, kahit iupa muna ng maliit na halaga. Yung hindi lang dito, kasi minsan hindi ako makatulog sa gabi, naisip ko yung puno pag umuulan, pag malakas ang hangin sa amin. Naisip ko yung may bagong panganak. Ganun po ako. Sabi ko, Diyos ko Lord, iligtas niyo po yung pamilya na yun kasi yun lang may tutulong ko sa kanila. Kasi tuwing alas 3, nagba-Bible reading po ako. Oh, gaya nito, may mga bitak, ang lalaki. Opo. Ano pong ginawa niyo rito, Nay? Simiento po. Sinimentohan na lang, Kasi tinapalan. baka po may ahas na ako pong pumasok. Kasi po mayroong 3 bagyong parating, yun ang lagi kong hinihiling sa Panginoon na sana wag muna dumating. Kailangan kong makaalis sila dito. Gusto ko silang tulungan ng ganun, kaya lang wala akong kakayanan. Ang time ko lang yung ayain ko siya doon sa inyo at saka yung first time niyo pumunta kay Mayor Gaso kanina. Pamasahe lang naman ang hinihiling ko kay Mayor na makapunta lang ako doon sa inyo. Yun lang. Gusto kong tumulong, why not? Pero hindi ko kaya. Kasi matanda na ako, 72 na ako eh. Alam ko ang laki nang naitulong nyo kay Luis sa bahay niya. At saka yung mga tumutulong na mga sponsor. Yeah. Kasama po sila doon. Kasama Pero sila mga doon. Pero gastos bukod na po yun talaga. sa inyo. Malaki talaga. Ang gusto ko lang naman Tatay na mabilhan ng gamit yung anak na yun lang. Yung pong uniform. Po. Tsaka sapatos, yun lang po. Tsaka yung bigas, yun ang mahalaga eh. Kasi pasok ka na, kailangan may baon yung mga bata. Thank you po sa paglapit. Nay. Wala yun sa akin Tatay Ram. So, basta may kaya pong ano. Basta kaya po, wala akong problema. Hindi naman yun agad mangyayari yung bahay na hinihiling. Si Luis nga, bata pa lang. Ngayon lang siya nagkaroon ng bahay na If gano'n. God's Thanks will, God. In God's will. Mangyayari po yan. Mangyayari yun. Kaya nga kasabihan, kapit ka lang sa Panginoon, huwag kang mawala ng pag-asa. May narinig akong baby kanina. Ako po niya, bagong panganak po. Pwede pong makita yung baby. Hindi po pwedeng magpunta doon. Hindi po. Karga po nung nanay. Pasilid daw anak mo. Hello. Ilang buwan na? Dalawa pala. Ay, kala ko nanay din yung nandun. Panganay po niya yan. Yan yung asawa mo, si Kuya. Hello. Hi, hello. Si Kuya. Panganay niyo po yun, Nay. Bali nagtatrabaho po yan. Kaya lang po sa ngayon po, hindi nga po makapagtrabaho. Nasira nga po yung sapatos. Bawal po siyang pumasok na. Eh wala pa po kaming kakayahan pambili. Nako, yun lang nasira yung sapatos. Yung pong sapatos, yung Pauuwi. safety shoes, gano'n? Hindi ko. Sapatos po na ano. Sabi ko po, hindi ko alam po. Kasi pwede na po yung sapatos na Kahit pinagdumalan ni Jess, pwede. sabi ko sa kanya, pagka ako nasama ko pinanay at medyo maganda, iraraos kita para ako magtrabaho kasi pauuwiin din po sa trabaho pagka hindi po nakasapatos. Tsaka hindi siya pwedeng mahinto. Kailangan tuloy-tuloy yung trabaho niya kasi may baby pa, oh. Sobrang init. Ay ko mo po medyo gumastos din po sa panganganak at wala pa naman po isang buwan yan. Kaya medyo talaga nasa Nakabahay na ba kay Kelo? kulang pa kanina. 2-4. 2-4 pa po ang kulang. Kasi nga talaga po ganito lang. Kilala ko po yung
doktora nagpaalam sa kanya. Doon sa may amin lang malapit. Yun po yung panganay niyong lalaki. Yun Ito po, Bali yan po yung nabalian ko ng ano nga ng braso po, yung buto po. Kaya ang baga hindi rin po kaya pwede magtrabaho ng sa mabibigat. Anak po. hindi, okay lang po. Parang ang lalim ng ang layo ng tingin mo dyan, kuya. Huwag kayo masyadong mag-iisip. Ano lang, kapit kayo sa ating Diyos. Basta inuna natin si God, magkakaroon tayo ng magandang plano, mga desisyon. Yung concern ni nanay, ano naman to? Kung yung sa loob, yung bitak at saka ito. Pero ito, ano pa naman? Pero malaki yung butas po, no? Naging butas ng crack. Wala akong ahas dyan. Minsan po dito sa Sian, nagulat kami minsan gabi. Pero ahas na hindi naman. Maliit ka lang po. Yung puno. Bahayan ng ahas. Oo, kasi malamig. Minsan po dito sa Sian namin gabi nalaglag. Oo. Kasi yung mga napapanood ko, puro ahas yung ano. Basta maniwala at manaligo kayo sa ating Diyos. Huwag ko kayong bibitaw sa Kanya. Lagi ko kayong mananalangin. Lagi nyo pong iaano sa Kanya yung mga problema nyo. Para magkakaroon tayo ng mga magagandang plano o desisyon sa buhay. Kasama siya, maayos po lahat. Naniniwala po ako doon. Minsan, kaya po dumadaan lang tayo sa ganito. Dito tayo pinapatibay, may tinuturo sa atin. Opo. Tapos, yun nga, mas dito sa ganitong bagay kasi titibay tayo sa ganitong mga pagsubok. Opo. Tapos, sa ganitong bagay, mas piliin nating mas hanapin siya, Opo. lalimin yung pagkilala sa Kanya para mas nagkakaroon tayo ng magandang pag-iisip po ba, plano, desisyon, mga ganun, kasama siya. Ano muna na, pagdamutan niyo po muna to. Ako naman po hindi humiling ng ano, yun lang pong mabilihan ko lang po. Nagpapasalamat po ng marami. Galing po sa ating Opo. Diyos to. Pagmamahal niya po to sa inyo. Tignan na lang po namin kung ano po yung maitutulong po namin sa inyo. Kaya yan, pagdamutan niyo muna yun. Maraming salamat po. At Welcome. mag-iingat po kayo. Wala naman po ako sa inyo maigaganti, kundi ipagdasal din po kayo na mas Thank you. marami po kayong matulungan nyo. At maraming salamat po. Kasi yung unang-una po sa itaas, kay Nanay Cherry po na dinala niyo po Kay ako sa Nanay inyo Cherry. po. Maraming salamat po kasi mayroon na rin po kung pambili ng gamit ng mga anak ko. Salamat po Welcome. talagang marami po. Yun lang. So yun, Katekram, pag-pray natin si Nanay, pangalan niyo nga na? Jemeline Borja po. Si Nanay Jemeline sa kanya pong mga pinagdadaan ng pagsubok ngayon. Pero ito lang po masasabi ko sa inyo, ano niyo po lahat yan, ibagsak niyo lahat yan sa ating Diyos. Oh. Kasama siya, lahat po magiging imposible. Mas gagaan po lahat kasama yung ating Diyos, no? Opo. Yan, sa lahat po ng mga katekram, salamat ulit sa inyong pagmamahal at suporta. Opo. Gusto ko lang din magpasalamat kay Tita Gigi or kay Tita Nelia S. Yung inyong suporta, pagbibigay ng suporta sa mga kababayan natin, pagmamahal natin sa mga kababayan natin. Siguro yung kay Tita Nelia S, kasama ko po siya dyan. Opo. Tigto 2.5 po kami, no? Kasi Opo. hindi ko po lahat magagawa, maabot ang katekram. Pero kasama po ang kagaya po ni Tita Nelia S, Tita Opo. Gigi, Opo. yung monthly support niyo po sa mga kababayan natin, pagmamahal niyo po sa mga kababayan natin, yan po. Maraming salamat na lang po sa lahat po ng lahat po ng nagbigay po sa akin ng tulong at lalong-lalo na po sa inyo kasi talagang nakita ko naman na gano'n nyo naman po ako tinulungan ngayong araw po na to. Talagang nagpapasalamat po ako. Ano na po yan, naka-advance na pong padala sa akin. Inaano nila, Tatay Ram, ikaw nang bahala. Mag-decide kung kanino mo ano yan. Pero yun, malaking tulong siya sa araw-araw na mission natin. Talagang napakalaking tulong po. Tita Gigi, Tita Nelia S, ang inyo pong
monthly support o pagmamahal sa mga kababayan natin. Kaya thank you po. Ganun din sa mga Salamat katekram natin. Nandyan po sa atin. Nakasubaybay po sa mga kwento po ng buhay. Thank you po mga katekram. Tingnan na lang ho natin kung ano po yung maitutulong natin sa pamilya po ni Nanay Jonathan. Jemeline Borja Jemeline. po. At yan, thank you ulit sa lahat ng mga nagpapaabot ng pagmamahal sa mga kababayan natin, sa mga katekram. Thank you po. God bless katekram. We love you po with the love of God. Thank you din kay Nanay, Nanay Cherry ulit. Thank you po. Tatay lang po kayo mahahaga. Thank you po. Thank you po.